Can you at least greet at least 5 people around you and say good things about that person or those people? Say something good like, you look good today. I love the highlights of your hair. I love your outfit. Positive vibes pag andyan ka. Hindi ko kayang wala ka. Ay, grabe. Diba? Can we give the Lord a big hand, everybody? God is good. The Lord is so good. I gave a talk yesterday in the feast and all my energies are focused on the talk. Ang series namin is all about feels, all about emotions. So, binasa ko yung gospel. Sabi ko, Panginoong Diyos, anong ipipreach ko dito? Pero, through the years that I am serving God and through the years that I am a perpetual student of this life, natutunan ko maging kaibigan ng aking subconscious. Sabi ko, hindi kaya ng powers ko, antok lang ako. I will read the gospel, I will sleep on it, itutulog ko muna to, Lord, tomorrow morning if you wake up, there will be a fresh message. And the fresh message came. So smile at the friend next to you at sabi mo sa kanya, buti na lang present ka. Tapos sabihin mo sa kanya, para sa iyo yung talk ngayon. Yan, palakpakan natin si Lord. Let's see it on the screen. Para din sa akin ito, walang hindi ligtas. Let's see it in the screen, the slides. It's called Stewardship Challenge. Why did we call it Stewardship Challenge? Ayaw natin ng pagsubok sa buhay. Yes, hanggat maaari ayaw natin. Ayaw natin ng tukso. Sa bagay, gusto natin yun. Pero ayaw ng Diyos na tayo matukso. Yes? Ayaw din natin ng persecution. Gusto natin ng blessing. Who among you would like to have blessings in your life? Alright. But what we don't know is that every blessing is a stewardship challenge. Kaya yun ang ating title. Bawat kaya ay isang panawagan na alagaan ang blessing. For example, I'm praying right now. Every time I visit here, I'm praying for the single people who are still single. No love affair. Kasi kakatok na naman ng Berber months na mabilis. Lord, may the jowa come. May the boyfriend come. May the girlfriend come. In Jesus' name. Ayun. Yung iba ayaw Ayaw yata. However, this is the point. Yung ma-bless ka ng isang boyfriend o isang girlfriend o isang asawa, hindi natatapos doon. Ask me why. Kasi ang blessing, inaalagaan. Ang blessing is a stewardship ko. All of us, including me, are praying for a promotion. But the point is, if the promotion comes, are we really promotable? It's a stewardship challenge. Are you with me? Sige, tingnan natin yung next slide. Ayan. God entrusts us with His vineyard. At ang vineyard na ito, the gospel reflects on Israel. Pero if we make it personal, the vineyard is our life, ang buhay natin. Kaya sinabi dito, nagsalita siya sa mga talinaga, may isang lalaki na nagtanim ng kanyang ubasan. At nilagyan niya ito ng halaman sa paligid, naghukay siya ng gawaan ng alak at nagpatayo ng isang tore. At ito'y ipinagkatiwala niya sa kanyang mga alagad. So ang mga blessing pala ay hindi lang, thank God, blessing. Bawat blessing ay inaalagaan. Ngitian ng katabi, lagyan mo ng konting, kunyari alam mo yung buhay niya, sabi mo, alagaan mo kasi mga blessings mo. Diba? Let's see next. Tingnan natin. Ayan. Ang simple-simple ng verse 1, but it's speaking about the beautiful dynamics about life. The vineyard is our life. Tingnan nyo God does the planting. Itinanim tayo sa mundong ito. Pati si Kristo itinanim. Kaya yung kantang, nung isilang ka sa mundong ito, may 3 haring nagsidalaw. Si Jesus yun. Pero lahat tayo itinanim. Look at the friend next to you. Itinanim ni Lord yung taong yan dito sa St. Peter. At itinanim din siya ng Diyos
sa buhay mo para maging kaibigan mo. Wow, sabi mo, wow, tanim. Diba? God does the planting. Si Lord yan. God does the protecting. Diba? He put a hedge around it and built a tower para panoorin niya. Meron bang manglalansag dito na mga asong gubat, sisirain yung aking buhay or what? Pinoprotektahan tayo ni Lord. Ilang beses na tayo nag-drive na muntik tayo masagi. At kung nasagi man, hindi tayo nabangga. Kung nabangga man, hindi ka nasaktan. Ang matindi nito, ang daming beses mo nabangga, wala ka namang sasaktan pa. Yun ang matindi. Nabangga ang damdamin. So, He does the protecting. Amen? Alam mo ba kung bakit buhay pa yung katabi mo? Pinoprotektahan ni Lord yan. At saka, may message ako natatanggap. Kaya yung iba dito, wala pang boyfriend, wala pang girlfriend. Baka pinoprotektahan ka ni Lord. Hindi lahat ng may boyfriend, masaya. Oh. At hindi lahat ng single, malungkot. At hindi lahat ng nag-iintay ng promotion, hindi masaya. People think that you need to be successful first before you become happy. But the key to life as a vineyard that is entrusted by God is that you be happy now, even if success is still upcoming. Huwag mo nang intayin na dumating yung tagumpay. Ngayon palang masaya ka na. And then God does the preserving. Inaalagaan, minomonitor. Alam mo yun? Ang sarap-sarap ng salitang, kamusta ka? Pero obet, depende. Kung yung ex ko yan, tinotoxic na naman ako niyan. May tumawag nga, hello, kumusta ka na? Oh, yung ex niya tumawag. Ba't ganyang boses mo? Kasi andito ako, kung saan mo ako iniwan. Saan ba yan? Sa ere. Wow, kaya pala cool na sa ere. Because God does the preserving. Pinoprotektahan ka at inaaruga. The fourth point is this. Look, let's see the next slide. He does all that, but God entrusts us the producing. Kaya siya stewardship challenge. Siya nagtanim, siya nagpoprotekta, siya nag-aaruga. Pero please, the growth that will happen, you need to cooperate. Kung close kayo ng katabi mo, tapikin mo yung balikat niya, sabi mo, grow up. Amen? Let's see next. Ayan, oh. Ay, kagaganda ng mga St. Peter yan. Ayun, sabi sa 1 Corinthians 4 verse 2, now, it is of course required that stewards be found trustworthy. Kailangang napagkakatiwalaan tayo. Ang mga lalaki, kahit hindi masyadong gwapo yan, pero napagkakatiwalaan, habang tumatagal, pumupogi na rin. Oh, kita mo? At ang mga boss, tinitreasure, alam niyo, I'm sorry, but in this life, you will have favoritism. Huwag mo lang papakita, pero sino nagiging paborito natin? Lalo na mga leaders, lalo na mga boss, yung taong napagkakatiwalaan. Hindi yung marites. Kahapon, I was coaching somebody, I'm doing professional coaching. We come across this issue called unang sumbong syndrome. Pakiulit nga. May mga tao pala na gustong sumbong their way to the top. At meron, of course, kasali ako dito, mga officers, mga leaders, mga elders. Weakness ng isang leader, pag may unang nagsumbong at pinaniwala mo yung unang nagsumbong, that's not good. That's called the unang sumbong syndrome. Kaya dapat we become rational, we practice stoic philosophy in our judgment para walang kinikilingan. So, kailangan na papagkatiwalaan tayo. Paki-like nga, amen? And we do the producing. Tayo makikipag-cooperate sa grasya ng Diyos. Kaya huwag kang magre-reklamo kay Lord, Lord, hanggang ganito na lang ba ako? Ibabalik sa ni Lord, hanggang diyan ka na lang ba? I don't know if this is a prophecy or a discernment, pero yung mga binata dyan, hanggang kailan mong titingnan si dalaga from afar?
Take it from us, kami mga married men, ang daming mga okay na mga single ladies dito. At ang mga ladies, pag nililigawan, sumasagot yan ng oo. Kahit sa simula, galit yan sa'yo. O para to sa mga gwapong torpe. Ay, sorry for the word. Torpe nga. So, we need to move on. Amen? So we continue. Let's see the next slide. Ayan. Yun ang problema. We thought we're owners. Akala natin tayo'y may-ari sa buhay na to. Tama naman, to become responsible, yung word na ownership is equal to being responsible. Pero if you are a believer of God, hindi mo maakong buhay ko to. Lalo na pag tinukoy mo kayo, Lord, wag ka maigal. May ganyan tayong tendency. Hindi ikaw ang may-ari ng buhay mo. That's why committing suicide is a grave sin, is a mortal sin. Akbayan ang katabi. Sabi mo sa katabi mo, bata ka pa. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo ang buhay mo. Kay Lord. Let's give a big hand to Jesus. Hindi sa atin to. Hiram lang to. Yung talino mo, lahat na matatalino dito, it's very difficult to be humble if you're intelligent. But I tell you, hindi sa yung talino mo. Everything that you boast about that is yours can be taken away by God if He wants to. Pag ginusto ng Diyos, nabawiin yan. Pati good looks mo. Pati six-pack abs mo. Wala naman, brother eh. Basta. Okay? Let's move on. We thought we're owners, and then we see the next slide. The truth encounter, ayan na, God does the accounting. Naniningil siya. Nagpapadala siya ng mga pari, nagtotok dito. Alam niyo, ang galing-galing ang anointed ng Saint Peter. All the priests that other communities, including mine, that we want to serve with us, kayo readily nagpupunta dito yung mga pare na talagang gusto naming invite. Can we give a big hand to the Lord? Magpapadala si Lord ng mga pari, ng mga vikpestanyo, ng mga speaker ninyo para gisingin kayo sa tunay na issue. Because what we do with our secret, we don't share. How sure are you na walang secret life? Tingnan mo yung hilera ng upuan mo. Walang secret life yan. Kaya pinapadala ni Lord yung mga alagad niya. Let's see the next slide. God does the accounting. Okay, let's see. Ito na. But we reject the messenger. Please, this is not because I am the speaker. Pero minsan, pag si Obet magtotok, ayoko yan. Namemersonal yan. Magmamarunong yan. Masyado nating, okay, dito sinaktan nila, hiniya nila, pero how sure we are that we are not doing character assassination to the prophets of the Lord, the preachers here, and, ask me who else? Come on, who else? Your supervisor, your manager, your boss. Meron tayong henerasyon na napaka-assertive magsalita, pero ang daling masaktan pag kinokorek sila. Nung panahon nila Ninang at namin, the word of the parent is law. Ngayon, when the cat is away, the cat is so far. Tama ba? The mouse will play. No. Don't reject the message of God. Lalo na pag nararamdaman mong, kanina pa to si brother parang ako tinutukoy. The best thing to do is, talk to God, Lord. Kanina pa yan hindi, walang nakakalam na iba niya Please help me grow. Because the gospel of God will always comfort the afflicted and it will afflict the comfortable. Let's see next. Worst tendencies, we reject Jesus. Yung mga preachers at mga pare, mga supervisors, mga boss, lahat sila representative ni Lord. We must see Jesus in them. Kasi pag ni-reject natin sila, ni-reject na rin natin si Lord. Dito, napiko na yung may-ari Tingnan nyo, yung damdamin, they will respect my son. Pero sinaktan pa rin.
How sure are you na mahinhin yung iyong kaibigan o mahinhin ka na sa isip mo hindi tayo nagiging violent sa mga messengers ni Lord o sa mga boss natin? Sabi ng nanay ko, anong lola ko, pag hinawakan mo daw yung tenga ng katabi mo, nagsisinungaling. How sure are you that you did not badmouth any office mate? Siyempre, umiiral yung damdamin natin, right? Tingnan natin next. Let's see next. Yun nga lang. The wake-up call will happen. Huwag na natin itong intayin. We lose His grace. What will the owner of the vineyard do? He will come, put the tenants to death. Parurusahan tayo. This is very Old Testament. Pero pinahayag pa rin ni Jesus kasi grace ang dala niya. Israel is awaiting for a Messiah with a sword, yung paparusahan sila. Pero ang ganda ng sinabi ng isang spiritual philosopher by the name of Soren Kierkegaard. Ang aking hinalangan na si Lito Legaspi, pinangalanan niya mga anak niya galing kay Soren Kierkegaard. Kasi Soren yung pangalan ng isa, Kier Legaspi yung isa. Pero sabi ni Soren Kierkegaard, Israel was awaiting with the Messiah with a sword to punish Israel, but the warrior did not come. Anong dumating? Tanungin niyo ako ano? A wounded lover. In-invite ako ni paring Alvin Barcelona sa Synod on Synodality, pero concert type. Tapos ang tanong ng mga kabataan, kung ikaw si God, ano ang kanta mo? Wow. Nireflect ko, si Lord, ano kayang kanta ko? Try natin, ito yung kanta ni Lord. Thank you, Dayan. Ito si Lord, He will not come as a warrior, but a wounded lover. Ito ang awit niya sa'yo. Ang love life niyo. Ganda, di ba? Buhay ko ay sa'yo lamang, hindi magbabago ang isip ko. Tunay ang pagtingin, sana'y ganon ka rin giliw. Eto na. At kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal. Pakipunas yung luha ng katabi mo. Minamahal. At kung sakali mang tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko. Si Lord to kumakanta. At kung sakali mang magdusa, ito'y aking matitiis, maghirap man o maginagpis, baka sakaling mahal mo pa ako. Palakpakan nga natin si Lord. Every preaching is a courtship of Jesus. Every Holy Mass is God inviting you, can you please love me too? At kung sakaling may iba ka ng mahal, sa mundo ka na ulit, baka sakaling mahal mo pa ako. Sa mga sugatan ng damdamin dito o hindi umaamin na sugatan sila, pwede bang magbalikan na kayo ni Lord? Wow. Yung jowa mo, papaasahin ka, si Lord hindi. Si Lord, hindi siya extrajudicial feelings. Extrajudicial feelings, mga taong kaya kang pakiligin pero hindi ka kayang mahalin. Pero si Lord, kaya kang mahalin na wagas. Palakpakan natin si Lord, si Dayan. Thank you. Let's continue. The wake-up call will come. Kailangan pa bang magka-cancer? Kailangan pa bang mag-away kayo mag-asawa? Kailangan pa bang masugatan pa? Gumising ka lang? Minsan kailangan para gumising tayo. Kaya nga may kantang, wake me up inside, wake me up, save me from the nothing I become. Pag pinabayaan mo ang buhay at pagdurusa mo na hindi na-address at wala kang Panginoon, every day you will become the nothing I become. Gusto ng mundo at gusto ng kalaban,
bumaba ang tingin mo sa sarili mo. Kaya sabi ni Lord, wake up. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang grow up. Wake up! O baka kayong katabi mo. Let's see more. Tapusin na natin to. Ayan. God's call is the stewardship. And stewardship is fruitfulness. Ayan. Gusto ng Diyos, lumalago tayo. Sa ibang version ng gospel, dito kasi sabi, and give the vineyard to others. Sa Matthew, mas malinaw. Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit. Bawiin kaya ni Lord ang talino mo, ibigay sa isang tao. But oftentimes it's not the talent. It's the opportunity. If we do not grab the opportunity to become a blessing, the Lord might give it to somebody. Tapos andun tayo, dapat para sa akin yan. Don't lose the opportunity. Let's see more. Ayan. Stewardship is accepting Jesus Christ. Sabi kasi dito, the stone that the builders rejected, no, welcome Jesus back. Huwag mo na siyang pakantahin ng, baka sakaling mahal mo pa ako. Sabi mo, hindi Lord, tayo naman talaga eh. So we continue. Stewardship challenge is Jesus must be the center and cornerstone of our lives. Siya dapat ang gitna at siya rin ang panulukang bato. The cornerstone, yung pillar, yung haligi. Next please. Ayan. Stewardship challenge is allow Jesus to grow within you. I am a recovery coach. I help drug addicts to move on. Pag kay Lord yung tao, okay. Pero may mga tao wala talagang Diyos. But we introduce healing and recovery by telling the drug addict that you have a higher power. Sabi mo sa atin mo, higher power. Gusto ko yung, hindi kaya ng powers ko yan. Powers mo, oo. Pero baka powers ni Lord, kaya. Amen? Hindi mo kaya, pero kaya ni Lord. So, let's see next. We're about to end, I think. And to end this, stewardship challenge is spiritual fruitfulness. Sabi sa Mark 12 verse 10, produce fruit in evidence of your repentance, and the fruitfulness is love, joy, peace, patience, the fruit of the Holy Spirit. But I will not preach the fruit. I will preach about against such there is no law. Walang nagpipreach niyan eh. Tanungin niyo kung ano yan. Hindi masama na sobrang mapagmahal ka, love. Hindi masama na sobrang pasensyoso ka. Hindi masama na sobrang mapagpasensya ka, generous ka. There's no such thing as law when it comes to goodness. Ang tunay na ikaw ay mabuting tao. Hallelujah! Maraming salamat po sa pakikisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Like to follow the St. Peter Community Facebook page and subscribe to the St. Peter Community YouTube channel. Don't forget to hit the bell to be notified. Thank you and God bless.